kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score. Matapos hindi maglaro noong Game 1, ay nagbabalik na ang number 1 scoring leader ng Houston na si Kevin Durant. At maaga niyang pinasalubungan ng supalpal ang tangkang tira ng Game 1 Player of the Game na si Luke Kennard. Binuksan naman ni Jabari Smith Jr. ang scoring nang pumukol ito ng 3-point shots mula sa pasa ni Sengun. Pero isang lock-in na LeBron ang agresibong umagaw ng bola para sa isang fast break points. Pinakita naman ni Kevin Durant kung bakit kailangan siya ng Rockets nang agad itong umiscore ng 5 straight points kabilang ang isang 3-pointers. Subalit ayaw magpatalo ng senior citizen na si Lolo Bron dahil munti ka nang maposterize si KD na tinawagan ng foul. Sa unang mga bahagi ng first quarter ay halos dikitan lang ang laban. Pero sa matinding hustle at depensa ni Marcus Smart at scoring ni Luke Kennard ay unti-unting lumayo ang Lakers at nagtapos ang first quarter sa score na 33-26 pabor sa LA. Sa second quarter ay lumaki pa sa 15 points ang lamang ng Lakers. Ngunit bumalik ang Houston at inilapit ang kalamangan sa 49-48. Kaya lang ay nagpakawala si Rui Hachimura ng 3-point shots at 2 free throws naman ang sinalpak ni LeBron upang muling dumistansya ang Lakers at natapos ang first half sa score na 54-51. Pinangunahan ng defensive specialist na si Marcus Smart ang LA sa first half sa kanyang top score na 17 points kabilang ang 4 na 3-point shots. Sa 6 out of 9 shooting sa field, isama mo pa ang 2 malupit na steals. Sinegundahan naman ito ni King James ng 14 points at 6 rebounds habang si Luke Kennard ay nag-ambag ng 12 points at 2 3-point shots. Sa Houston Rockets naman ay 20 points agad ang inilista ni Kevin Durant, 10 points kay Jabari Smith Jr., 8 kay Thompson at 6 kay Alperen Sengun upang hindi tuluyang ma-homerun ng Lakers ang Houston Rockets. Naging armas ng LA sa first half ang kanilang 3-point shooting nang magpaulan ang purple and gold ng 10 out of 23-point connection kumpara sa 5 out of 17 lang ng Houston Rockets na mayroon 29.4% beyond the arc. Sa pagsisimula ng second half ay isang slam dunk ang nabutata kay Jabari Smith Jr. na agad niyang binawi ng finger roll layup para agawin sa Lakers ang kalamangan sa 55-54. Pero isang 6-0 run mula kay Kennard, Ayton at LeBron ang ginawa ng Lakers upang muling makuha ang bentahe sa 60-55. At with 3 minutes and 48 seconds remaining sa third quarter ay isang fast break alley-oop dunk ni Rui Hachimura ang nagbigay sa LA ng 9-point lead mula sa turnover ni Kevin Durant. At natapos ang third quarter, nabaon ng Lakers ang 7-point lead papasok sa huling yugto ng dikdikang malala na Game 2. Napakahalaga ng larong ito para sa Rockets dahil kung muli silang matatalo ay mababaon sila sa 0-2 deficit sa serye. Ang Lakers naman ay hindi din nagpapabaya kaya't isang challenge sa simula ng fourth quarter ang ginawa ni Coach JJ Redick. Kahit pa unsuccessful ang kinalabasan nito, hanep si LeBron sapagkat takeover mode siya sa huling quarter, including ang highlight slam dunk na naging turning point ng laban. Pero ang naging susi ng panalo ng LA sa Game 2 ay hindi lang ang scoring ni LBJ, Kennard at Marcus Smart, kundi ang nakakasulasok na depensa ng buong koponan ng Lakers at ang kanilang adjustment kay Kevin Durant na gumawa ng 20 points sa first half. Subalit bantay sarado na pagdating ng second half dahil 3 puntos lamang ang kanyang naiambag. Ang Game 3 ay gaganapin naman sa home court ng Houston Rockets at napaka-crucial ng larong ito, lalo na para sa kanila kung ayaw nilang malubog sa 0-3 deficit laban sa Lakers. Nagtapos si Lolo Bron na may game high 28 points at inaasahang lalong lalabas ang playoff LeBron. Tuloy-tuloy na kaya ang panalo ng Lakers o makakahanap ng solusyon ang Houston Rockets? Came out on the court. Got it. 7-point lead. Just over 5 left in this one.